Hawak na ho ngayon ng Criminal Investigation and Detection Group si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos lumapag galing Hong Kong sa Ninoy Aquino International Airport pasado alas 9:20 ng umaga. Nabatid na kung sakali pong humingi ng tulong ang International Police o ito yung Interpol ay handa ang mga otoridad na arestuhin si dating Pangulong Duterte. Malala ho na ang dating Pangulo ay nahaharap sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court dahil sa kanyang madugong anti-drug war campaign. Sa kabila ho nito, siniguro naman nitong si Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro na pipigilan ng pamahalaan ang anumang posibleng kaguluhan na idudulot ng pagkahain ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Panawagan nitong si Attorney Castro sa mga taga-suporta nitong si Duterte, huwag nang magmatigas at huwag nang makialam sa proseso sakaling matuloy ang pagpaparesto ng Interpol. Umapela naman ang mga kaalyado ng dating Pangulo sa mga supporter na ipanalangin ang kanyang kapakanan. Narito po ang bahagi ng pahayag. Unahin po natin ang naunang apela o itong pahayag nitong si Attorney Victor Rodriguez. Pagdasal natin ang kaligtasan ni Pangulong Duterte at pagdasal natin ang kaligtasan ng sambayan ng Pilipino at ng Pilipinas. Kapareho din po ang apela mga kabombo ng kanyang nagsilbi bilang Secretary ho dati ngayon po ay kasalukuyang Senator Christopher Bongo. Panalangin din po ang kapakanan o ikabubuti ng dating Pangulo. Sa mga kababayan natin, manghinahon po kayo. Pagdasal niyo po si dating Pangulong Duterte. Pagdasal muna natin. Importante sa kanya. Samantala sa nauna pong panayam kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mga kabombo, sinabi ho nito na hindi ho siya natatakot kung anuman ang mangyayari. Hindi rin po siya natatakot umano. Ayon pa rin po sa kanya kung siya ay mamatay at kung anuman yung posibleng maidulot ng nangyari ho kanina. Kasabay po yan ng tuluyan pong pagkakaaresto sa kanya. Balikan po natin ang nauna hong interview kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. I'm old for that, actually. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Hindi naman ako magpasalamat, pero kaligaya, magpahinga na. About fear of dying, or na. Come to think of it, bakit gawin nila sa bayan at sa akin mismo? Pahayag po yan mga kabombo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa hiwalay na panayam sa kanya. Samantala, balikan po natin ang ilan po mga kaganapan kasabay po ng tuluyang paglapag nga nitong ng sasakyang panghimpapawid na sinakyan ng dating First Family. Kasama ho dito si dating Pangulong Duterte, si Executive Salvador Mejaldea at ang dating unang ginang. Asa si Bingbong? Bong! Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Dili mo hindi dapat ato agianan. Ayaw lagi. Wala lagi wala. Bong, just Bingbong. Masakay tayo lahat dyan. Ayaw mo magsama kayo dito ay magkaroon ganyan. Lakaw na, ayaw ng bata, ayaw sila. Ha? Bahagi po yan mga kagombo ng mga kaganapan ho kanina kasabay po ng bagbaba at tuluyang paglabas nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang kanyang pamilya. Ang naririnig ko ninyo doon sa mga background ho kanina, ang boses nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Abang yung babae ho kanina ay ang kanya pong may bahay, si Mrs. Dating First Lady Hanilet Avancenia. Habang makikita rin po doon sa background ang ilan pang mga kasamahan o ilan pang mga taga-suporta ni Vice President o ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.